sa totoo lang po, hindi naman sa pag-aangat ng bangko, minsan lang mangyari na nagsasalita ako dito sa gitna at magpapaliwanag ng marketing plan para sa mga members na nakakaalam. So gusto ko lang ma-share sa inyo, ano ba ang reason bakit ang isang taong kagaya ko pinasok ang ganitong klase negosyo? Gusto niyo malaman? Ganto lang. Okay. Sa hirap ng buhay ngayon, dalawa lang naman ang pwede mong pasukan. Okay. It's either magtrabaho ka o magnegosyo ka. May option ba? Alam nyo ba, nung naging manager ako, mataas ang tingin ko sa sarili ko. Kasi ma'am ang tawag nila sa akin, ako si ma'am, oo naman. Ang laki ng sweldo ko, ang ganda ng tingin nila sa akin, pero maniwala ka, hindi siya manager, lang, walang money, lang yung puro ginagawa doon. Manager ka, pero tingnan mo, makikipag-agawan ka rin sa jeep. Totoo yun. Manager ka, pero alam mo, nagbabaon pa ako. Alam niyo ba kung bakit? Kasi noong time na na-promote ako at tinaasan ng sweldo ko, kaya hindi ko naramdaman ang sweldo ko. Kasi nung tinaasan ng sweldo ko, mas mabilis at mas naunang tumaas ang bilihin sa labas. Walang masama magtrabaho. Alam mo ang masama? Yung alam mo ng kapos, ayaw mo pandagdagan. Paano kaya yaman sa pagtatrabaho? Paano kaya yaman kung ikaw mismo ang nagtatrabaho para sa pera? Yung tipong mawala ka na, wala ka na rin kita. Dapat ang idadagdag mo sa trabaho mo, ano? Yung pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Bakit? Sabi ko dati nung pinasok ko to, alam mo, ang sarap pala magnegosyo. Sabi ko sa mga kaibigan ko, business tayo. Kasi pag nagnegosyo ka, sarili mo pinapayaman mo, hawak mo oras mo. Kasi pag nagtatrabaho ka, boss mo lang ang yumayaman, hindi ikaw. Walong oras ka natatrabaho, sila lang ng sila. Pagod ka na, ganun pa din. Pag nagnegosyo tayo, alam mo sabi sa akin ng kaibigan ko, I'm sorry ha, ayoko magnegosyo. Okay na sa akin na employment. Bakit? Kasi secured ako. Alam mo, secured? Sigurado daw ang kita, 15 and 30. Secured daw kasi bakit? May benefits. Pag sinabi mo secured ka, empleyado, lagot ka. Bakit? Babalikan ka ng mga taong negosyante. Sino yon? Yung mga boss mo, yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Sasabihin nila sa'yo, paano mo nasasabi secured ka, empleyado? Anytime from now, kaya kitang palitan ng panibagong kagaya mo. Pagdating sa negosyo, ang pinag-uusapan, takot ang lahat sa pera. Nangyayari? Negosyo tayo, ha? Walang pera. Yun kagad eh. Kapatid, ganito. 3 klase lang ang negosyo na meron sa labas. Una yung tinatawag na traditional business. Maglalabas ka ng malaking kapital pero yung ROI, return of investment mo, hindi ganun kalaki. Bakit? Sa traditional business, may tinatawag tayong competition. Alam mo ba, totoo lang, likas sa Pilipino ang mainggitin. Pag nakikita na nagbo-boom na, magugulat ka maya-maya lang, may magtatayo na namang negosyo, pare-pareho na, dikit-dikit na. Ang masakit, pag nag-traditional business ka, bukod sa competition, may tinatawag po tayong overhead. Ano yun? Bayad sa ilaw, tubig, renta, pasahod sa mga tao. So sabi ng iba, risky. Bakit? High capital, high risk. Naglabas na malaking kapital, pero yung kita, ang liit. So, ayoko na ng traditional business. Pangalawa, may tinatawag tayong franchising. Maglalabas ka ng malaking kapital, pero good news, ang malaki rin naman ang pwede mong kitain. Kaya lang ang question, hindi naman lahat ng tao kaya ang malaking kapital, di ba? Hindi lahat ng tao kaya ang 100,000 kapital. So, ang point, hindi lahat kaya. Ang masakit sa franchising, may competition din. Buti na lang po, may pangatlo tayong pag-uusapan, yung multi-level marketing. Alam mo, sa totoo lang, noong una kong beses narinig to, sabi ko nga sa iyo, sobrang nega ko. Sabi ng speaker, kahit daw mababa ang kapital, pwede kang kumita ng malaki. Sabi ko, I doubt it. Hindi ako naniniwala kasi marami na akong naririnig na ganyan. Marami na ako natin ng ganyan, di na ako naniniwala. Alam mo, sa totoo lang po, nung pinasok ko ang gantong klaseng negosyo, na kahit maliit lang daw ang kapital, pwede kang kumita ng malaki. Dahil hindi ko siya pinaniniwalaan, ang ginawa ko, umaaten ako ng mga trainings, and I found out na ang multi-level marketing pala, 10% ng mga multi-millionaires and billionaires sa buong mundo, galing sa gantong klaseng negosyo. Na even si dating President Bill Clinton sa US, ine-endorse ang ganitong klaseng business kasi malaki ang naitutulong sa industriya nila, sa ekonomiya nila. At naniniwala ka ba na ang multi-level marketing, ang advantage pala niya, ang benefit na makukuha mo dyan, hindi pera. Hindi pera. Alam mo kung ano? Eto, yung kikitain mo, pag nagtrabaho ka sa labas ng 20 years, sa multi-level marketing, pag pinasok mo to, pwede mong kunin lang in just 1 to 2 years. Ano ibig sabihin?
Hindi siya pera. Hindi pera. Ibig sabihin, nakatipid ako ng oras. Bakit? Ano ang gagawin mo sa natitirang 18 years sa buhay mo? Spend time with your family. Bakit? Sa pagtatrabaho mo, 8 hours dyan kinukuha ng trabaho mo. Nangyayari? So anong punto? 1 to 2 years nang kuha na. Kaya lang, maraming tao, pag sinabi mong multi-level marketing or network marketing, iba kagad ang isip. Maaring alam mo na to. Maaring alam mo na, naka-attend ka na o kung ano man, nakasali ka, I don't know. Maaring alam mo na to. Pero walang masama, makinig ka ngayon, baka may hindi ka pa pala alam. At ngayon malalaman mo na ang multi-level marketing pala maganda. Kasi ito ang klase ng negosyo na kayang gawin ng lahat at kaya mong dalhin kahit saan. Ito ang klase ng negosyo na pag namunan ka, ipapakilala mo lang ang produkto sa labas. I-share mo lang ang produkto sa labas. Ngayon, bakit ginusto ng uno na gano'n na lang? Para yung milyon na binabayad nila sa labas, na yung mga advertisers at artista lang, at yung mga taga-SM lang yung kumikita, mas ginawa na lang nila na through multi-level marketing para mas marami po ang matulungan ng mga tao na kagaya natin. Alam mo ba na libo-libo ang company ng multi-level marketing buong Pilipinas na atin mo na, narinig mo na, na-invite ka na, iba-iba. Pero may uno na tinatawag, Unlimited Network of Opportunities International Corporation. Bakit international? Kasi bukod sa mga center buong Pilipinas, meron na tayong Hong Kong, may Macau na, may USA na tayo sa California, meron na tayong Indonesia, may Taiwan na, and counting. And magbubukas na rin ang Kingdom of Saudi Arabia natin. So, siyempre, may certification tayo from DTI, SEC, FDA sa mga products and halal para sa mga kaibigan nating Muslim. Strict ang mga Muslim pagdating sa mga products. So may certification sila. And not to mention, meron tayong tinatawag na ISO. Our products is health and wellness. Now listen to me. Pag negosyo ang pinag-usapan, ano ang dapat na meron ka muna? Siyempre, kapital, kapatid. Kailangan mga pital ka. Karamihan sa Pilipino kaya hindi umaasenso. Bakit? Hindi marunong magsakripisyo. Ang gusto lang puro kabig. Kapatid, pag nagtrabaho ka, yung araw na yon hindi mo na makukuha agad yung sweldo mo eh. May cut-off yan para ka lang din namuhunan. Sa requirements mo, pagpunta-punta mo, para namumuhunan ka. According to Republic Act 7394 sa Constitution ng Pilipinas, ang network marketing is a legal and accepted way of marketing dito po sa bansa natin. Ibang-iba siya sa pyramiding. Ang pyramiding is illegal, walang produkto, walang opisina. Pera-pera lang, labas ka pera, walang kapalit. At pag nalaman nila na nagpipyramiding ka, automatic, ikukulong ka. May fine ka pa. Bakit kung hanggang ngayon buhay ang uno? Kasi po legal at marangal ito. Ngayon, since negosyo siya na marangal at legal na kinikilala sa Constitution ng Pilipinas, ang 7,300 sapat na para pang negosyo mo sa gantong kagandang kumpanya. Sa gantong kagandang negosyo. Ano ang kapalit niyan? Pagkabayad mo, mamimili ka ng product package. Okay, sa product package, ang range po niyan mula 2,500 hanggang 3,600. Depende sa product na mapipili mo. For example, grapeseed, ito ang pinakamataas. So, ang makukuha mo is 3,600. Pero naglalaro pa rin yan doon mula 2,500 hanggang 3,600. Hindi pa tapos. Bakit? Bibigyan ka ng company ng 2,500 gift certificate again. For what? Choose a variety of products. For example, mamimili ka isang Crypto Organic, isang Ultima C, meron tayong vitamin C. For example, isang glutathione. Basta worth 2,500. Ikaw na ang bahala nun. Ngayon, kung kukumpitin mo, magkano kagad ang bumalik sa'yo? 6,100. Naglabas ka ng 7,300. Ang bumalik agad sa'yo, 6,100. Ang maganda niyan, pwede mong gamitin, pwede mong ibenta, pwede mong dagdagan, pwede mong patungan. Sa'yo na yan. Pag bumalik sa'yo na yan, hindi mo na ibabalik sa company. Ang masarap dito, pagka-start mo, bibigyan ka pa ng 120,000. Family accident insurance po yan. 6 members ng family mo,
insured under Stronghold. Hindi pa natatapos. Bakit? Bibigyan ka na napakagandang sales kit. Ano yan? Yan yung napaka-cute at sobrang cute na paper bag. Dito sa loob, nandito lahat ng tools na kailanganin mo. May mga brochures, kumpleto po, may CD. Hindi pa tapos. Bakit? Pag nagnegosyo ka, hindi po pwede na hindi mo alam ang negosyong pinasok mo. Tuturuan ka. Bakit? Ang maganda dito, may mga free trainings tayo. Next, online ang business mo. Pagka-start mo, bibigyan ka ng account and ng password na ikaw lang ang nakakaalam. Ngayon ang maganda, kahit hindi ka pumunta ng office from time to time, ang maganda nun, anytime, anywhere, makikita mo lahat doon. Ano ang nangyayari sa business, magkano ang kinikita mo, ano ang nangyayari, lahat kompleto na po doon sa binayaran mo. Since eto, 7,300 ang kapital mo, binigyan ka ng 6,000 worth of products, binigyan ka ng 120,000 insurance, binigyan ka ng sales kit, tinuruan ka kung paano kumita, online pa ang business mo. Ang good news, yung 7,300 mo, pwedeng kumita hanggang 15,000 per day, equivalent to 450,000 per month. Paano nangyari yun? Ang question ng marami, paano nangyari yun? Patutunayan ko na hindi yan tsorya. We have 4 ways or number 1, direct selling. Sino ang mahilig magbenta dito? Taas ng kamay. Benta. Congratulations. Para sa inyo to. Alam niyo kung bakit? Ang swerte nyo. Kasi yung products ng uno, consumable. Meaning nauubos. So may mga repeat order. Second reason is yung products po natin, laman ng bahay. Dati ka na nagsha-shampoo, dati ka na nagtutoothbrush, dati ka na nagsasabon, nagkakape. Papalitan mo na lang yung brand na ginagamit mo, kumikita ka pa. Yun yung number 1, direct selling. Paano yung pangalawa? Dito papasok yung tinatawag nating network marketing or multi-level marketing. It's direct referral bonus. Simple lang po yan. Mag-i-invite ka lang. Paano kumikita ng 1,200? Ikaw, pag nag-start ka na, ganito, may isa kang kaibigan, nag-invest ng 7,300, nilagay mo sa left mo, automatic, may 1,200 pesos ka. Sa right, may isa kang kaibigan, laging endo sa trabaho, nag-decide na magnegosyo na lang, nilagay mo sa right mo, automatic may 1,200 ka. Ang 750, gift certificate again. Ang 450, cash. Ang 1,200, outright. Maukuha mo agad sa cashier yan. Pagdating sa pangatlo, ito na yung pairing bonus natin. Dito nang gagaling yung 110,000, 115,000, 120,000 na cheque ko linggo-linggo. So how does it work? Simple lang. One left, one right. Pair ba? Pair. Ngayon, eto, naglabas ng 7,300. Ang unang goal, makabawi. Mag-i-invite, hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, mag-i-invite yan. Magdadala yan. Hindi mo alam, wag mo silang i-judge. Hindi mo alam kung gaano kadami yan. Dadating ang point, hindi mo na sila kakilala, hindi mo na sila nakikita. Hindi mo alam ang dahilan nila kung bakit sila sumasali. 1 to 5 pairs, may 500 pesos each ka. 6 to 10 pairs, may 1,000 pesos each ka. 11 to infinity, may 1,500 pesos ka. Infinity meaning walang katapusan. Unang pair, 500. Pumalo ng pangalawang pair, 500 uli. Pangatlo, 500. Kahit hindi magkapantay, kahit hindi magka-level, basta na-detect ng computer na may 1 left at may 1 right ka, mag-pair. Pang-apat na pair, 500. Pang-lima, 500. Pagpatak mo ng pang-anim, yun na. 1,000 ka na. Pang-pito, 1,000. Pang-walo, 1,000. Pang-siyam, 1,000. Pag umabot ka na ng 11, tuloy-tuloy, hindi ka na makakatulog niyan. Bakit? 11 pair mo na, magsisimula na yan. 1,500 ka na, 1,500 ka uli, 1,500 ka uli, 1,500 ka uli, 1,500 ka uli. Tuloy-tuloy na yan. Ito ang katunayan na magtatagal ang company. May limit. Ngayon, may safety net. At isa doon, ang 10 pairs flush out. Ano yon? Sa 10 pairs na ang babayaran sa'yo ng company per day. Ngayong araw, Friday, may pumasok na 14 sa left mo at 14 sa right. Ilang pairs yan? 14. Ang babayaran ng company, 10 pairs lang. 10 pairs. Bawat pair, 1,500 pesos. So, 10 times 1,500 per pair,
15,000 pesos. Ngayon, yung 4 pairs po doon, kita na ng company kasi nga 10 pares na yung binayaran. Hanggang 15,000 per day ka lang sa uno po. Sorry. Equivalent to 450,000 per month. Pambili ng medyas buwan-buwan. Sorry naman. Hanggang ganyan lang. Sorry naman. Sa sobrang laki ng kitaan, ang hirap paniwalaan. Pero sa sobrang laki rin ng kitaan, ang hirap din naman pakawalan. Ang tanong naman ng iba, paano naman pag hindi na sila nag-invite at hanggang dyan na lang sila? Namili na lang ng products pero hindi na dumami. May kita pa ba ako? Yes, of course. Sa pang-apat, ang Unilevel, repeat purchase po ito. Repeat purchase. Lahat ng tao na nasa ilalim mo, habang bumibili ng products, hindi ikaw ang bumili, hindi mo alam kung bakit sila bumibili, at hindi mo pera ang pinambili, basta habang bumibili ng products, ang maganda, up to 11th level yan. Up to 11th level, may up to 28% override commission ka sa mga produktong binibili nila. For example, ikaw, bumili ka ng products ngayon. Ikaw yan. Ikaw yung level 1. Sarili mo. Bumili ka ng products ngayon. 2,000 worth ngayong buwan. May 5% ka sa binili mo. Napasali mo siya. Okay. Nung napasali mo siya, ngayong buwan, bumili siya 1,000 worth of products. Hindi mo alam na bumili siya. Pero alam mo ba, may 3% ka sa kanya? May 3% ka sa binili niya. Ikaw, napasali mo siya. Okay? Hindi kayo magkakilala. Bumili ka ngayong month ng 2,000 worth of products. Ikaw, may 6% ka sa binili niya. Ikaw, may 3% ka sa binili niya. Depende po yan sa level. Nagkakaroon ka po ng komisyon sa mga produkto na binibili nila. Ang tanong ng marami, paano nyo nasisigurado na bumibili lagi ng products sa mga tao? Every 5th pair mo, pang-limang 500, pang-limang 1,000, pang-limang 1,500. Basta every 5th pair mo, hindi po cheque, hindi pera ang makukuha mo. Ano? Gift certificate. Para saan yan? Wala kang choice. Bibili at bibili ka ng products ng uno. Kailangan umiikot ang produkto. Bakit? Aanin mo naman ang isang kitaan na panandalian lang. Mas masarap kumita kapag alam mo sa sarili mong pangmatagalan. At yun po ang inisip ng company. Pagdating mo ng 25th pair, 25th pair, kada 25th, 50th, 75th, basta every 25th pair, ang good news po, yung gift certificate nyo, hindi na kayo sa uno mamimili ng product. Saan na? Bibigyan kayo or mamimili kayo kung gusto nyo ng Sodexo Pass or EGC card. Para saan ang Sodexo? Pwede mong pambili sa department store sa SM, sa Robinsons, pambili mo ng mga sapatos, damit, pwede kang mag-grocery sa SM, sa Robinsons, sa 7-Eleven, sa Walter Mart, pwede. Yun ang mga benefit ng uno. Ang sarap, ano? Alam mo ba, kapag ako, tuwing Pasko, ang gift certificate ko na nauubos, 60,000, 70,000, ang mga inaanak ko, hindi ko sila binibigyan ng pera. Ang binibigay ko, Sodexo lang worth 500. Alam mo, sa totoo lang po, itong uno, maganda, malaki kitaan, pero hindi rin siya madali. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mentalidad ko, kung madaling yumaman, marami na sanang taong mayaman ngayon sa labas. Pero nagiging madali pala siya kasi maraming pwedeng taong tumulong sa'yo. Ang totoong success sa uno, hindi yung material na bagay na nakuha mo. Ang totoong success sa uno, alam mo kung ano? Yung maraming tao sa ilalim mo ang nagbago rin ang buhay kagaya mo. Yun yung pinakamasarap na success.